Pag yung mga comment naman na parang hindi pinag-isipan, gaya ng mga yung wala lang masabi, mga below the belt, ay wag na natin pansinin yan. Ignore na lang. Ignore na lang. Ayan mga kalingap. So ngayon po, may gagawin po tayo ngayon mga kalingap. Iba alam naman po natin mga kalingap na nung mga nakaraan ay meron po mga lumabas na issue na naka-apekto po mga kalingap sa isa sa ating mga beneficiaries. So ngayon po, ihingan po natin ng advice. Ang kasamahan po natin sa Team Kalingap, sa K-Boys. Ano po yung masasabi nila mga Kalingap na pwede nilang advice para po kay Carla, mga Kalingap. Para po, siyempre mga Kalingap, ang pang-motivate, pang-encourage din po kay Carla. Pag napanood po niya itong vlog na ito mga Kalingap. So tara, samahan niyo po ako mga Kalingap. Simulan pa rin kay Kuya Starax. Hey, Kuya Starax! Shout out! Ayan, Kuya. Hingan lang kita ng advice. Sige. Diba, di naman lingid sa ating kaalaman yung mga nangyari pinagdaanan ni Carlo. Okay nga. Ano yung mga advice mo sa kanya sa mga nangyari, Kuya? Kay Carla? Kay Carla. Ay, ang advice ko lang kay Carla ngayon dahil maraming, di ba, yung abot doon sa mga palipad, no? So, basta advice mo sa'yo, Carla, magpakatatag ka lang kung ano man yung narinig mo. Pasok dito, labas dito, huwag mo lang silang pansinin. Tama yun. Ang importante ay, yan ka na, pangalagaan mo na yan. Wala naman sila nung umaangat ka, ay wala naman sila dyan. Noong mahirap ka, wala sila dyan. Dumating na sila noong andyan ka na. Kaya kung ano man yung dumarating sa'yo, pakatatag ka lang. Huwag mo silang pansinin dahil sila ay wala silang alam sa pagkatao mo. Yung totoong nangyayari, mga nangyayari, Kuya. Ano, salamat. Parang hawig kayo ni Tita Ed na ng advice. Salamat, Kuya. Kanina, pinanood ko yung live ni Tita Ed, parang ganun din. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Oy, ganun lang talaga para maging... Ignore na lang, ignore na lang. Ayun. Salamat, Kuya Star. Salamat, Kuya Jess. Salamat. Thank you. Kuya Nel, di ba, hindi naman lingid sa yung kaalaman. Yung mga pinagdaanan ni Carla nung mga nakaraan. Ano yung may advice mo sa kanya, bro? Ay, grabe, malalim po ang ugot ni Kuya Nel. Okay lang yan, bro. Okay lang yan. Yung emotional po si Kuya Nel, guys. Isa ka sa naapektuhan. Actually, nabas din ako eh. Nabas ka din? Hindi dapat pala advice sa sarili. Hindi, joke lang. Para kay Carla, siguro alam naman niya yung yung ganyang sa social media. Kasi paulit-ulit na lang eh, di ba? Kasi lagi naman na yung basher. So, ang kagandahan nga lang dito, si Carla nag-ano na siya, kumbaga nakaka-adapt na si Carla. Kahit pa paano, nasanay na siya sa mga galawan. Nalulungkot siya pero hindi nakagaya ng dati. Kasi wala tayong magagawa talaga eh. Pagtanggol man natin o hindi, nandyan po ang basher. The more na kahit tahin man natin, kahit sitahin man natin, hindi po sila mawawala. So, ang gawin na lang ni Carla siguro is tatagan lalo yung loob niya. Dalasan nila yung paglabas-labas ni Joma. Ay, grabe. Para doon ang focus. Oo, para wala kang time sa wala kang time sa sa mga chismis. Doon ang attention niya. Sa mga issue, wala kang time. Sa kay Jomar na lang yung time mo. Maganda, bro. Boys, ay, si Kuya David, tanongin natin. Kuya David, hindi pa kita natatanong Kuya David. Tinatanong na ako, bro. Hingila ko ng advice mo kay Carla. Na ano yung mga pwede mong i-advise dahil nung mga nakaraan may pinagdaanan siya. Pero okay na siya ngayon. Pero bibigay tayo lahat ng advice sa mga K-Boys. Ano bro yung mga advice mo sa kanya? Tulad din ng nangyari sa akin na dumaan sa mga bashing, sa mga misunderstanding ng mga viewers. Pray lang kay Lord talaga. Si Lord lang yung sa iyo. Kakampi mo sa feeling mo, wala kang kakampi sa lahat. Andyan si Lord at kami mga kuya, mga K-Boys. Lagi kami nandyan para sa iyo. At isang chat mo lang, dito lang kami, dito lang ako. Huwag basta-basta rin maniwala sa mga naririnig. So yun, pagka tayo yung mga nandito, tayo yung magdamayan. Tayo yung comfortan, gano'n. Tayo yung mga nandito. So, tayo yung mga nakakaalam ng mga tunay na kung ano ikaw, kung ano tayo. Kasi nagkakasama-sama eh. Nagkakasama-sama tayo. So, ayun, yun yung focus lang. Tagan niya lang. Pray lang. Thank you Kuya David. Salamat po. Ayun po. Galing po kay Kuya David mga kalingas. Thank you bro.
Hello. Hello. Ito, kanina ka pa singit ng singit eh. Kanina ka pa singit ng singit sa mga video. Ikaw bro, anong advice mo bro? Kay Carl. Para doon sa mga nangyari. Na mas tatabagan pa niya. Huwag siyang basta-basta maniniwala sa mga naririnig na pang babash. Ikaw bro, anong advice mo bro? Ang advice ko, mag-focus lang siya sa goal niya. Isipin niya yung yung pangarap niya. Kasi pag inisip mo yun, maisip mo na hindi importante yung mga sinasabi ng iba. Yun. May goal ka kasi. May goal ka kasi. Parang ano niya. Pero mahirap kasi hindi pansinin. Kasi si Carla, kilala natin bilang sa fashion mabait. Affected ano yan. Kaya sana tatagan mo lang talaga. At alam ko naman na sa dulo magtatagumpay si Carla. Kahit sobrang dami bago. Alam ko na kaya-kaya ni Carla. Malaking tiwala na. Ayun, thank you bro. Kalilap lola bro. Guys, ayan po. Thank you po. Bro Dan, ikaw na lang, di ko pa natatanong eh. Short interview lang. Ano yung mga advice mo sa ating mga angels na dumadaan sa mga pangbabash, sa mga issues? Specifically si ano bro, itong nakaraan si Carla, dumaan sa pagsubok. Ano bro yung mga advice mo sa kanya bro? Para sa opinion ko lang, sana huwag yung dibdibin at masyadong seryosohin yung mga nababasa niya. Kasi alam naman natin lahat kung ano yung pagkatao ni Carla at kung ano yung mga ginagawa niya. So, yung mga hindi nakakakilala sa kanya, ano yan, parang walang alam yan. So, para sa akin, ignore niya lang yun. Basta lahat ng mga nagmamahal sa kanya, yun yung bigyan niya ng pansin. Attention. Mas bigyan niya ng attention. Ayan, ignore niya lang lahat ng mga bahay. Ayun, focus lang sa good vibes. Focus lang sa good vibes. Salamat bro. Thank you. Po si Kalingap Dan. Thank you bro. Ay po, si Kalingap Rob naman po hinga natin guys bro. Nag-ikot kasi ako bro, tinatanong ko lahat ng kasama natin. Kasi di ba bro, may mga pinagdadaanan si Carla nung nakaraan. Ano yung mga advice mo bro sa mga nangyari? Mga pagsubok. Ano yung mga advice mo bro sa kanya bro? Di ako aware sa ay, ano lang, may mga issues. Oo nga bro, sorry bro. Ano bro, may mga issue lang, pero kaya naman. Anong ma-advise mo pag may mga pinagdadaan ng pagsubok yung mga beneficiary? Anong pagsubok? Mga basher. Basher? Oo, mga basher. Sino nagbabash? Marami dyan. Marami. Ang masasabi ko lang kay Carla ay, huwag ka mag-alala Carla. Andito si Kuya Jens. Pagtatanggol kayo sa kanyang content. Bakit? Ay, ikaw, advice mo. Ay, oo, sige, tama. Base sa personal na ko. Perspective yung. Palagi ko naman sa kanilang sinasabi na once na dito ka na sa social media, talagang palaging merong aayaw sa'yo, merong hindi ka gusto. Hindi lahat mag-please. Hindi lahat magugustuhan ka. So expect na natin yun. Kasi maraming mata nakakita. Kaya siguro na lang, focus na lang siya sa mga taong nakapalibot sa kanya, which is yung mga kakilala niya, mahal niya sa buhay, mga kaibigan niya, kasi yun yung mas nakakakilala sa kanya. At mas importante, kasi yung mga nagko-comment din naman natin alam kung sino yung mga yun. Siguro mas maapektuhan siya kung yung mga naggalit sa kanya is yung kapamilya, yun yung masakit. Pag kilala mo, kapamilya mo, kaibigan mo, yun yung dapat gawa natin ng action. Pero pag yung mga bashers lang sa sa social media, minsan pwede siyang maging lang din maging kumbaga constructive criticism or maging wake up call lang sa atin para baka meron din sa atin kailangan baguhin. Mas mag-improve. Mas mag-improve pa tayo. Parang gano'n na lang. I-take na lang natin siya as constructive criticism. Mga para sa sarili natin, para mas ma-motivate tayo. Mag-grow. Mas mag-grow. Pero pag yung mga comment naman na parang hindi pinag-isipan, gaya ng mga yung wala lang masabi, mga below the belt, ay wag na natin pansinin yan. Ignore na lang. Yun. Ignore na lang. Kasi pag pinansin natin yun, mas matutuwa pa sila. Pag binigyang oras bro? Kaya ako, kasi di ba ako alas na pinapansin yung mga bashes. Hindi ko pinapansin kasi mas lalong na pag pinapansin. Masaya pa nga ako pag pinapasya ko nila. Kasi nanonood sila kahit basher ko. Pero di ba bro, napanood ko yung live mo bro yung i-bash na, sabi mo i-bash na ang mga K-boys, wag lang beneficiary. Oo, kasi yung beneficiaries. Yan, di naman yan kuya? Di naman yan
di man yan pinasok ang social media para ipagtanggol yung sarili nila, no? Para gumawa ng channel. Kaya okay nang i-bash tayo o banatan tayo mga may YouTube channel kasi kaya natin ipagtanggol yung sarili natin at sanay na tayo. Pero yung mga beneficiaries natin, tahimik ang mundo niyan bago natin sila discover tahimik ang mundo nila. So huwag natin silang guluhin na ano. sa pamamagitan ng YouTube natin o content natin kasi kawawa naman, kaya nga tinawag na beneficiaries, diba? Sila yung dapat mag-benefit sa atin, lalo sa Team Kalingap, hindi yung sila yung sisirain natin, di ba? Tama bro. Yun lang po yun. Salamat bro. Thank you. Ayun po, narinig na po natin at sa wakas nagsalita na po si Kalingap bro. Uy, hindi sa akin! Hindi sa akin! Nagpa-picture lang ako doon.